So welcome sa ating Morning Revival Preview. At bago na ang ating MR, so kahapon akala ko tuloy week 1. Volume 2 pala ito noong nakaraang MR natin tungkol sa yung topic na experiencing, enjoying, and expressing Christ. So continuation siya. So week 7 siya. So kahapon ay yung Monday ay week 7 Monday. So ngayon ay week 7 Tuesday. So week 7 na tayo, Tuesday. So ang topic natin ngayon ay ang pagpapatuloy ng topic tungkol sa bread of life. Yon. So meron tayo rito dalawang verses. John 6:27-32. Work not for the food which perishes, but for the food which abides unto eternal life, which the Son of Man will give you. Yan. So sabi niya, ang dapat na tinatrabaho natin ay hindi yung tinapay na nasisira, kundi yung pagkain na nag-uugpong sa atin, no, sa buhay na walang hanggan. No, na kung saan dadalhin tayo para tayo ay makapamuhay sa buhay na walang hanggan. So dalawang klaseng pagkain. So yung isa ay pagkain na nasisira. Yung material na pagkain, syempre nasisira yan. Pero yung pagkain na siyang tinapay ng buhay, ito ay nagdadala sa atin tungo sa buhay na walang hanggan. So dito tayo magpagal. Ibig sabihin, mas matindi ang pagpapagal sa pagkain na hindi nasisira, na siyang ibibigay sa atin ng anak ng tao. Tapos yung 32, sabi niya, Jesus therefore said to them, Truly, truly, I say to you, Moses has not given you the bread out of heaven, but my Father gives you the true bread out of heaven. Nung panahon kasi ni Moses, yung tinapay na meron sila, bagamat ito ay nanggagaling sa langit, nahuhulog, no? Ito ay tinapay na nasisira. Yan yung mana, physical, no? Mana, yan yung tinapay ng araw. No? Bagamat yan ay galing sa langit o galing din naman sa Diyos, yan ay material. Pero yung ibinigay sa atin ng Ama, na tinapay, sabi niya, ito ay true bread, totoong tinapay na nanggaling sa sangkalangitan. So, hindi yan bigay ni Moses. Yan ay bigay ng ating Amang Diyos na nasa sangkalangitan. Yan ang totoong tinapay. At syempre, yung totoong tinapay ay tumutukoy sa Panginoong Jesus. Magbabasa na ako. The most important point in the whole chapter of John 6 is that the Lord is our food, the bread of life. So ito yung pinaka-sentro ng chapter 6, yung pinaka-topic. Pag binasa mo yung topic, dapat huwag kang malihis. Na ang importante dyan ay ang Panginoon bilang tinapay ng buhay. Siya yung totoong tinapay. So yun yung sentro ng ng John chapter 6. Anong meron dyan? Si Kristo na tinapay ng buhay. Amen. To eat Him is not a once for all matter. It is a daily matter and even a moment by moment experience of the Lord. We all must contact the Lord and eat Him. Amen. So yung Panginoong Hesus bilang tinapay ng buhay, bagamat sinabi sa atin, pag kinain mo, hindi ka na magugutom. So yan yung initial stage na pag kinain mo o nanampalataya ka sa Kanya, hindi ka na magugutom. No? Pero, hindi siya once and for all. No? Ito ay regular, day by day, dapat kinakain natin. Nang ibig sabihin, siya ang buhay na kinain natin. Nagkaroon tayo ng buhay. Yan ay nangyari noon nanampalataya tayo sa Panginoon. Pero, siya rin ang tustos ng buhay. Pag sinabi mong tustos ng buhay, daily. Dapat tuloy-tuloy kinakain mo. At ang pinakasimpleng paraan, siyempre, sa pagkain sa Panginoon ay yung salita. Ibig sabihin, araw-araw, merong kang time na dumulog sa salita. Kumain
sa salita. Yan ang daily bread natin. Kaya ano ang daily bread natin? Ang salita. Kaya alala ko sa Matthew 4, sabi ng Panginoon, ang tao hindi lang nabubuhay sa tinapay. So yung unang tinapay dito, yan yung material na tinapay. Nasisira yan, yung pandesal yan eh. O yung mga pan na binibili natin, mga material yan. Pero sabi niya, dapat hindi lang sa tinapay, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Na ang ibig sabihin, kung paano ka kumakain ng tinapay o material na pagkain araw-araw, dapat meron ka ring time na kumain sa salita bilang pang-araw-araw na tustos ng buhay natin. Amen. We are not merely weak people, but hungry people who need the Lord as our life supply. So huwag mo isipin na weak tayo. Tayo ay mga taong weak, hindi. Mga taong gutom. Gutom sa salita, gutom sa Panginoon bilang tinapay ng buhay. The Lord is edible because He is the bread of life. We must exercise our spirit to feed on Him as the Word and as the Spirit. Sabi ng Panginoon, yung salita niya ay buhay at espiritu. At sinasabi niya, siya ang tinapay ng buhay. Na ang ibig sabihin, siya ay edible, pwedeng kainin. So yung concept dito, pwede siyang kainin. At yung concept ng kainin, siya ay dalhin natin, gawin natin tustos, tungo sa loob natin. So yun yung konsepto ng pagkain. No? At siya ang ating pang-araw-araw na tustos ng buhay. Then we will receive Him into us, digest Him, experience Him, and apply Him moment by moment. This is all. There is nothing else. We must forget about our doing and our working and learn to eat Christ and live by what we have eaten of Him. This is the divine way of life for our daily living. Amen. So tayo ay mga Kristiyano. So bilang mga Kristiyano, huwag tayo ma-occupy ng gawa. Karang gawa ng gawa. Ang Christian, baka isipin mo yung Christian life, ito yung Christian na pagod. Gawa ng gawa. No, puro trabaho naman, brother. Lahat, labor. Eh, hindi nga eh. Dapat ang ating pamumuhay ay nakasentro sa kain. Kaya yung topic ng MR ay experience and enjoy. Di ba? Kailangan ma-experience mo at matamasa ang Panginoon. Hindi siya kasi doktrina para intindihin mo. Hindi siya doktrina para maintindihan mo. Ano ba ito? Aral ka? Hindi ganun. Hindi rin siya dumating para maging Panginoon. Ako, yuyukod ka. Anong gagawin ko para sa iyo? Hindi. Siya ay dumating bilang tinapay ng buhay. Yan yung pinakasentro ng ekonomiya ng Diyos. Tinapay ng buhay. At syempre, mayroong paglilingkod. Pero yung paglilingkod, bunga yun ng kabusugan, karanasan, at pagtatamasa. Yung ating pagtatamasa sa Panginoon, pagkain sa Kanya, siya yung lumilikha ng gawa. No? Parang physical. Physically, pag nabusog ka, nag-iisip ka ng gumawa ka kung hindi ka gagawa o at least mag-exercise ka. No? Yun ang bunga nung energy na tinanggap natin physically. No? Bakit ka kumakain physically? Para may lakas ka. No? Pero kung hindi mo gagamitin yung lakas mo, ano ka yung magogrogi ka? Ganon din spiritual. Ang pangunahing buhay ng isang Kristiyano ay ang maranasan siya, magtamasa sa Kanya bilang tinapay ng buhay, bilang spiritual na pagkain, pwede natin sabihin. Diba? Siyempre, lahat naman tayo mag-agree na merong enjoyment sa pagkain. Yan. Amen. Okay, so today's reading na ako.
For our experience and enjoyment, Christ is the bread of life. He is the bread with eternal life. Spiritually speaking, everyone is hungry and in need of Christ as the bread of life. Amen. Yung term kasing bread of life, okay, yung life dito ay tumutukoy sa eternal life. No? Ang ibig sabihin, yung eternal life, ito ay buhay ng Diyos. Na nung una mo siyang kinain, nagkaroon ka ng eternal life. Yan ay buhay ng Diyos. No? At patuloy mo siyang kinakain, Then itong life na ito na itutusto sa atin. No? Nagiging panusto siya ng buhay. Para saan? Para lumago tayo. No? Para saan? Para maging malakas tayo. Para saan? Upang ang dibinong kalikasan ng Diyos maidagdag sa atin. No? Para saan? Upang tayo ay nakikibahagi palagi sa dibinong kalikasan ng Diyos. Na siyang pangunahing kailangan natin upang tayo ay umiral. No? Tayo ay mabuhay. Tayo ay magkaroon ng kahayagan. No? So yan yung pangunahing bagay sa Christian life. Our unique need is Christ as our food. Even though we may have been a Christian for many years, you still need Christ as your food every day. Christ is not only your life. He, as the bread of life, is also your life supply, your daily food. Amen. So, hindi lang siya buhay natin. Dapat siya ay life supply, daily food. So, ang isang Christian, araw-araw, kumakain ng salita ng Panginoon, nagtatamasa at pumapasok sa karanasan ng Panginoon. So, yan yung buhay natin. Hindi natin pwedeng isang tabi yung ganyang aspekto ng buhay mo. So, maaari, nung bago ka naligtas, physical lang ang buhay mo. Umiiral ka lang dito sa lupa bilang physical. Trabaho, kain, tulog, trabaho, kain, tulog. Pero isang araw, naisilang kang muli ng buhay ng Diyos. Kaya kailangan, meron din tayong healthy life sa spiritual. No, na siyang minimaintain natin sa pamamagitan ng pagkain sa Panginoon. So siya rin ang ating life supply. In John 6:27, eternal life is the divine life, the uncreated life of God, which is not only everlasting with respect to time, but also eternal and divine in nature. Okay. So yung eternal life na tinanggap natin, nung tayo ay nanampalataya sa Panginoon, ang ibig sabihin nun, dibinong buhay siya. Eternal life ay dibinong buhay. Ang dibinong buhay ay galing sa Diyos. Yan ang buhay ng Diyos. Isang buhay na hindi nilikha. Lahat ng buhay kasi nilikha eh. Pero yung kanyang buhay, hindi siya nilikha. At siya ay tinatawag na eternal tungkol sa kapanahunan. Ibig sabihin ng eternal, walang hanggan. Hindi matatapos. Walang umpisa, walang hanggan. Yan ang ibig sabihin ng eternal life. Saan siya nag-umpisa? Wala. Wala siyang umpisa. Kailan siya matatapos? Wala din. Kaya sinasagisag siya ng bilog. Diba? Yung bilog, eternal yan eh. Walang umpisa yan. Saan ba nag-umpisa? Hindi mo alam. No? Hanggang saan ba siya? Wala ring ends. Bilog-bilog. Walang umpisa, walang end. So yan yung ibig sabihin ng eternal. Tingnan nyo yung mga bagay-bagay, may mga ano siya, may mga paglalarawan. Di ba yung bilog na item? Tignan mo, walang umpisa yan. Basta perfect yung round niya, wala siyang umpisa. At wala rin siyang katapusan. Pag inikot mo ng inikot, maski 1 bilyong taon, nandiyan ka, umiikot, hindi matatapos. At kailan siya nag-umpisa? Wala. Diba? Ganyan ang ibig sabihin ng eternal. Tapos yung kanyang kalikasan ay divine.
buhay ng Diyos. Yan ang eternal. So yan yung bread of life. No? Tinapay siya ng buhay. Yung buhay tumutukoy sa eternal life. Kasi yung bread of life ay ang Panginoong Jesus. At ang Panginoong Jesus ay Diyos. Amen. The food which abides to eternal life is the Lord Jesus Christ Himself. Amen. He came from the heavens not only to be our Savior, He came also to be our food. This means that He came to be the tree of life. What we need today is Christ as the eternal food, as the tree of life. Amen. So ang Panginoon galing sa langit. Kasi siya ay Diyos na nagkatawang tao. Diba? Pero hindi lang siya Savior. Kasi madalas yung ating kaalaman ay napaka-limited. Ako, ang Panginoon dumating. Savior to. Ililigtas niya ako. Tama naman yan. Tama naman yan. Pero mas maganda na maintindihan mo na siya ay dumating bilang tinapay ng buhay para kainin natin, para maipasok sa atin, maging kabuuan natin, maging constitution, no? Paglalalin sa loob natin. No? Siya ay maging buhay natin. So yun yung pinakamagandang konsepto na makita natin. At ito ay paglalarawan ng puno ng buhay. So sa Genesis kasi, nung nilikha ng Diyos ang tao, nilagay niya ito sa harapan ng puno ng buhay. At yun ang gusto ng Diyos na kainin niya. Puno ng buhay. No? At yun ay ang Diyos mismo bilang tustos ng buhay sa tao. Kaya, ayan, nilikha ka, nilagay ka sa puno ng buhay. Kaso, maling puno ang kinain. So, ang normal na puno ay yung puno ng buhay. No? Pero, nagkamali man yung tao noon, nilutas ng Panginoon yung naging problema. At ibinalik niya tayo sa punong kahoy ng buhay na siya mismo bilang tinapay ng buhay. So, naibalik na tayo dyan. Wala naman tayong gagawin, kakain na lang. Andyan na. Naibalik na kung paanong nawala yung puno ng buhay. Noong panahon sa Genesis, naibalik na ngayon. Andito na. Bumaba na, nagkatawang tao, naging espiritu. Naisakatawan sa salita. Kainin mo na lang. No? Ang pwede lang mangyari na hindi mo siya matanggap dahil natatamad tayo. So yun ang problema. In verse 32, the Lord Jesus referred to Himself as the true bread. As the true bread, Christ is the bread of truth or reality. Christ is true, real. He is the true food, and all other kinds of food are mere shadow of Him as the real food. The physical food we take in every day is a shadow of Christ. The reality of the food we eat daily is Jesus Christ. Amen. So, binanggit dito yung identification ng tinapay. Sabi niya, true bread ito. True. At yung word na true ay truth. Na ang ibig sabihin ay reality. Reality. Ngayon sa Biblia kasi, pag binanggit yung salitang reality, ito ay laging tumutukoy sa Diyos. Ang Diyos lang ang real, ang totoo. Lahat ng ibang bagay ay mga anino lang ng Diyos. No? So, ang tunay na Diyos ay si Kristo na siyang tinapay ng buhay. Kaya sabi niya, true bread ito. No? Truth, real. No? Ngayon, dito sa mundo, merong mga physical na food. Marami, di ba? O gawin na natin yung tinapay uli. Physical yan. May mga physical na tinapay. So pag pumunta ka sa mga bakery, ang daming klase ng tinapay. At merong mga lugar na ang tinapay special. Nako, talagang masarap. So ganon.
Pero yung mga tinapay na yan ay larawan ng totoong tinapay. Alam niyo, pinakamaganda kasi, tuwing kayo ay kumakain ng tinapay, dapat yung tinapay ipaalala niya sa iyo na yung kinakain mo, hindi yan ang totoo. Pero kainin mo rin kasi kailangan ng katawan niya. Pero maalala mo na ito ay larawan ng totoong tinapay na walang iba kundi si Kristo mismo. So, ganun. Kaya itong mundo punong-puno ng pagsasalarawan ng Panginoon eh. Ang daming item sa buong mundo na mga anino, no, at pagsasalarawan ng totoong bagay. Ano ba yun? Ang dami. Di ba? Katulad ng tubig na iniinom mo. Ano yan? Anino ng totoong tubig yan. Ang totoong tubig ng buhay ay si Kristo na iniinom natin. Di ba? So lahat ng mga positibong bagay sa mundo ay larawan ni Kristo. Kaya ang physical na pagkain, dapat maalala mong Panginoon. O pwede naman tuwing kakain ka, pwede mong sabihin, Panginoon, salamat sa material na pagkain. Pero ano to, Panginoon? Anino lang ito. Ito ay larawan lang, no, ng totoong tinapay, totoong pagkain na ikaw mismo. Panginoon, ikaw pa din ang gusto ko. Ako'y magpapagal para sa iyo dahil ikaw ang pagkain na hindi nasisira. Nako, pag palagi mong ginagawa yan sa araw-araw mong buhay, no, lahat ng makita mo, naaalala mo ang Panginoon. Diba? Tubig, Panginoon, iinom ako nito, pero ikaw ang totoong tubig ng buhay. Minsan sabi niya, pati yung damit na sinusuot natin, Panginoon, pagsuot mo, kailangan ko isuot ito. Physically, kailangan ko to. Pero ikaw pa din ang totoong damit. Diba? O naupo ka sa silya, ay, pahinga. Panginoon, ikaw ang totoong kapahingahan. So, ang dami niyan. Kaya lang tinatalakay natin ay ang tinapay ng buhay. No? At ang pinakapaksa kasi natin dito sa MR ay pagtatamasa at karanasan. At kailangan pumasok tayo sa ganitong mga item. Amen. Amen. Okay, so Christ is the true bread of life, sent by God to bring us eternal life. We all need Christ to be the bread of life, the true bread to us. We need to be deeply impressed with the fact that we need Christ as the true bread of life sent by God to bring us eternal life. Therefore, through the Word, we need to feed on Christ as the living bread. Amen. So palagi sa last part niya, sinasabi, through the Word. Kasi pag hindi mo nakita yung Word, hindi mo maintindihan, paano ba tayo bubusugin ng Panginoon? Paano ba natin siya kakainin? Kaya sinasabi niya, through the Word. Through the Word. Pero dapat yung Word mo ay rima. Ang ibig sabihin, na-turn mo siya na maging espiritu at buhay upang meron siyang buhay na maitusto sa atin. Kaya sa pagbabasa, kailangan ang pagbabasa natin, hindi lang titik, kundi mahipo natin ang salita bilang rima. Ang ibig sabihin niyan, spirit, buhay, upang siya ay maging panusto sa atin. Kaya pag dumudulog tayo sa salita, may prayer. Bukas ang ating puso, bukas ang ating espiritu, at nagpe-pray rin tayo, Panginoon, hipo kita sa salita at huwag kang nagmamadali. Kailangan sa pagsasalita, ma-touch mo, mahipo mo ang Panginoon. In verse 33, we see that Christ is the bread of God, who through incarnation came down out of heaven and gives life to the world. As the bread of God, he is God. He was sent by God, and he was with God. Although Christ is the very God, he became flesh in order to be bread of life for us to eat. Amen. So si Kristo ay Diyos, upang siya ay maging tinapay, siya ay nagkatawang tao.
Sa kanyang pagkakatawang tao, siya ay naging tinapay ng buhay. Kung ang Diyos ay hindi na proseso, hindi siya nagkatawang tao, mananatili siyang Diyos, hindi mo siya makakain. Pero sa kanyang pagdating, nagkatawang tao, dumaan sa mga proseso, kaya siya ay naging available sa atin. Laan, no? Mararanasan, makakain, matitikman, matatamasa. No? Kaya ang ating Diyos ay naprosesong Diyos. In verse 35, the Lord Jesus said, I am the bread of life. And in verse 51, He said, I am the living bread. Bread of life refers to the nature of the bread, which is life. Living bread refers to the condition of the bread, which is living. Amen. So, bread of life. No, yung life, okay, yung life, ito ay tumutukoy sa kanyang kalikasan. Ano ang kalikasan ng tinapay? Buhay. Buhay siya. Pero ang kondisyon niya, siya ay buhay. Siya ay buhay at buhay. Kaya pag kinain mo, buhay itong kinakain mo. Gumagawa siya. No? At nagiging buhay din natin. At naipapamuhay din natin. At nararanasan natin kung anong meron siya. Kaya yan ang epekto ng tinapay ng buhay. In verse 47, the Lord Jesus said, Truly, truly, I say to you, he who believes has eternal life. From this we see that everyone who believes in Him receives eternal life. Amen. So yung mga nanampalataya ay tumanggap ng buhay na walang hanggan. No? At paulit-ulit na sinasabi natin, ang sumampalataya ay ang tumanggap. Sabagat kung isang tao, sabi niya nanampalataya siya, wala naman siya natanggap. Hindi sampalataya yun. Madalas, naintindihan lang niya, natuto siya, parang eskwelahan, oo na, alam ko na, ganun. Hindi yan believing. Ang believing ay receiving. No? Ibig sabihin, eto, no? Yung tao, binuksan niya yung sarili niya, tinanggap niya ang Panginoon, naging eternal life niya. Yan ang believing. No? Kaya, madiing binibigyan ng emphasis yung kain. Sapagat ang kain ay receiving. Saan ka ba nakakita ng kumain walang natanggap? Kumain ka na ba? Oo. Busog ka ba? Hindi, gutom. Wala ka kasing kinain. Pag may kinain ka, may natanggap ka, nabusog ka, may nakuha ka. No, ganon din yung believing. No, hindi mo lang naintindihan, kundi umabot sa punto na binuksan mo yung sarili mo, natanggap mo siya bilang buhay na walang hanggan. Kaya gospel din ito. Amen. According to the word of God, according to the word of the Lord Jesus in verse 29, the work of God is that we believe into Him whom He has sent. The Lord's concept concerning God is that man should believe into Him. That is to receive Him as life and the life supply. This is the principle of the tree of life, which brings in life, as seen in Genesis 2. So ano ba yung gawain ng Diyos? No, ang gawain ng Diyos, sinugo niya ang kanyang anak upang ang tao ay manampalataya sa kanya. At sa kanilang pagsampalataya, makatanggap sila ng buhay na walang hanggan. At sa araw-araw na pamumuhay nila, matanggap nila ang buhay bilang tustos ng buhay upang sila ay mabuhay dahil sa Panginoon. So yan yung buong ekonomiya ng Diyos. No? Amen. Salamat Panginoon. Ikaw ay nagkatawang tao, dumating ka mula sa sangkalangitan. Bilang isang tao, upang ikaw ay maging tinapay ng buhay, ikaw ay naproseso upang makain namin, upang sa aming pagkain sa iyo, matanggap ka namin bilang buhay na walang hanggan. At ikaw din ang panustos ng buhay na araw-araw ay kinakain namin sa pamamagitan ng salita. Salamat sa mayamang salita mo. Amen. Amen.